dun sa question mo na kung paano mag-register para sa pagboto, yun kasi ay depende yun sa age. For example kayo, ilang taon na ba kayo ngayon? 16, 17, mga gion. So kayo, pag 18 na, pwede na kayong bumoto. Which is, pagka magre-register kayo, pupunta lang naman kayo kung anong municipality kayo nandoon. For example, dito kayo sa Bawan. Kung saan kayo pupunta? Dito lang sa mismong Bawan LGU. Dito sa munisipyo ng Bawan, doon lang kayo magre-register. Tapos, yun na yun, malalaman nyo yung school nyo kung saan, kung taga saang barangay kayo. For example, ikaw ay after mo magpa-register dyan sa munisipyo, malalaman mo yung iyong school kapag ka ikay nakatira, for example, dito sa Manghinaw. So, possible na ano ang Bawan ng school natin? Manghinaw to? Ay, basta yun. For example, taga dito ka lang sa labas ng Bawan Tech, tapos nagpa-register ka sa voter. So, possible, malalaman mo na ikaw ay botante. So, dito mo yung makikita. Dito sa mismong school. Ngayon, pagka dati kasi, nung ako yung nag-register, hindi ako nag-register sa online. Ang registration ay sa mismong munisipyo ng Batangas City dahil ako doon dati lang nakatira. So, ngayon, para malaman mo kung saan ka boboto, yun ay kung saan ka mismo nakatira. Permanent address. Doon ka dapat. So magandang hapon sa inyong lahat. Ang masasabi ko sa mga botante natin, kaya ito ay national o local elections, maging sa barangay elections din. Ito ay para sa mga datihan ng botante at sa mga bagong magiging botante. Sila ay dapat unang-una tumingin at magbase sa kwalifikasyon ng mga kandidato. Hindi lamang sa kanilang popularidad o kung anong kasikatan, kundi dapat ang inan, una sa lahat, ay yung kwalifikasyon at dedikasyon na kung sila ay may magagawang tunay na sa ikabubuti ng pangkalahatan at hindi sa sariling kapakanan lang. Salamat po. May payo ko lang sa inyo mga kabataan sa pagboto nyo ay inyong guniin yung dapat na taong kayo sa pwesto para magbinggo sa ating mga bayan, sa ating barangay. At saka ang isa pa, pinakamaganda dyan, bumoto kayo ng bukal sa puso.